Hello guys, kauuwi ko lang galing palengke at namimili ako ng uulamin namin ngayon. Grabe, kunti lang yung pinamili ko ngayon, pero tingnan nyo naman, gabi na akong nakauwi. At ito na nga pala ang pinamili ko ngayon. Ito yung mga sangkap sa aking lulutuin. Nako, mapapasarap na naman ang kain ng mga anak ko nito. Paborito kasi nila ito at gustong gusto ko rin itong lutuin kasi madali lang siyang gawin. Kaya pag sinabing manok yung lulutuin ko ay gusto nila talaga ng ganitong pagkaluto. Natutunan ko kasi to sa kaibigan ko. Nagluto siya tapos pinatikim niya sa akin. Tapos yun, nagustuhan ko yung lasa kaya sinabi ko sa kanya kung paano niya niluto. At ito na, inihanda ko na lahat. Gusto ko kasing bago ako magluto, kailangan nakahanda na lahat yung mga gulay tapos na nahugasan. At yung manok ay nahugasan na din. Iba pa rin kasi pag tayo ang nagluluto kasi nasisigurado natin na malinis, nahuhugasan lahat at gaganahan tayong kumain kasi alam nating malinis eh. At nakakatipid ka pa kaysa bibili ng lutong ulam dun sa karinderya. At pagkakain natin kung ano-anong maiisip natin, baka kasi hindi masyadong nahugasan yung mga gulay at hindi malinis ang pagkagawa. Ito guys, naghihiwa na tayo ng carrots. Gusto ko ang ganitong pagkahiwa, yun bang malalapad siya at medyo maninipis. At nakadepende yan sa inyo kung anong gusto nyong hiwa. Dahil kahit ano naman at pwede, ang sarap talaga magluto, lalo na pag ang kakain ay yung pamilya natin. Masarap lang kasi sa pakiramdam na makikita mo yung mga anak mo na sarap sila sa pagkain. At pagkatapos ay busog na sila. Hindi ko naranasan dati kasi wala kaming pagkain at matutulog na lang kami na walang laman ng tiyan. Napakaswerte talaga mga kabataan yun. Kahit mahirap, nakakain pa rin sila ng masarap. Kahit kunti lang pera natin, pero nagsisikap tayong magluto para may maihain. At ilalagyan nga pala natin ng konting asin ang ating manok bago natin iprito. Kailangan lang nating hangu-hanguin yung manok para magkalasa talaga yung karne. At bago pa natin ihalo ang manok, ay kailangan muna natin siyang iprito. At ayan, sobrang init na ng mantika. Ito yung gusto ko sa reseping to kasi madali siyang gawin. Kaya kayo, pag may manok kayo dyan, gayahin itong luto ko. Try nyo itong lutuin. Check, magugustuhan to ng pamilya nyo, lalong-lalo na yung mga bata. At ayan, madali lang nating natapos ang pagpiprito natin. At nang masimulan na natin ang paggisa ng mga gulay. Tapos natin igisa yung sibuyas at bawang. Sunod na natin yung carrot. Ang bango-bango na talaga. Tapos may carrots pa. Naku, paborito. Kailangan nating halu-haluin para naman hindi masunog yung nasa ilalim. Para naman mas maluto ng konti yung carrots bago natin ilagay yung baggy beans.
At paalala lang po, wag isabay yung baggy beans at saka carrots. Kasi yung carrots kasi, mas matagal siya ng konti maluto kaysa baggy beans. Kaya inuuna natin yung carrots. Mas gusto kasi natin yung may crunchy pa yung baggy beans pagkakain. At hindi siya na-overcook. At patuloy lang po nating halu-haluin para hindi masunog yung ilalim. Ako kasi dinadagdagan ko ng konting mantika para hindi siya matuyo yung yung gulay. At lalagyan natin siya ng toyo. Nakadepende yan sa inyo kung gaano karami yung toyo na ilalagay nyo at dun sa panlasa nyo. Basta sa akin wala na tong sukat-sukat, siyansahan lang to sa akin. Basta hindi masyadong maalat at pasok sa panlasa ko. Okay na yun. Dadagdagan natin siya ng konting tubig para pakuluan natin siya ng ilang minuto. At nasa sa inyo na din yun kung gusto nyo medyo marami ang sabaw. Ang sa akin ay konti lang. Lalagyan natin siya ng paminta. At gumamit nga pala ako dito ng oyster sauce para pangdagdag din ng panlasa. Para kasing kulang yung timpla pag wala ito. At mag-add tayo ng seasoning. At tatakpan natin, pakuluan natin ng ilang minuto. Madali lang itong maluto kasi ginisa na natin ito kanina. At ito na guys, luto na ang ating carrot. Magdadagdag ako dito ng asukal. At ilalagay ko na pala itong piniritong manok. Malapit na itong maluto, pakukuluan na lang ng ilang minuto. At nang makahain na at makakain. At ito na guys, luto na ang aking niluluto. At nagpapasalamat talaga ako kahit kunti lang kinikita ng asawa ko araw-araw ay nakakabili pa rin kami ng pagkain. At madalas ay kinakapos pero nakakabili pa rin kami sa pang-araw-araw namin pangangailangan. Para sa akin ang mahalaga ay nakakain ng maayos ang mga anak ko. Gusto ko mang ibigay sa kanila lahat pero hindi ganitong buhay ang binigay sa amin ni Lord. At ito kumakain na kami, kasama ko nga pala tong anak kong babae. Ayaw nga sana niyang magpakita sa camera kasi daw nahihiya siya. At yung isa kong anak na lalaki ayaw talaga niyang sumali kahit anong pilit. At buti na lang napapayag ko tong isa kong anak at ito may kasama ako. At ayan, ingat na ingat dahil nahihiya na yan. Kung wala lang camera, naku, kanina pa yan nagkakamay. At yung asawa ko pa ay busy dahil may niluluto pa siya. Kaya kami na lang muna. Sana sa susunod kong vlog ay makakasama ko na yung asawa ko at yung isa ko pang anak para sabay-sabay kami kumain. Masarap kasing pagsasaluhan yung pagkain lalo na pag ikaw ang nagluluto. At lalo na pag nakita mo na sasarapan sila sa pagkain, naku, mawawala yung pagod. At ito ang sarap ng kain namin. Kain po tayo at maraming salamat sa panonood.